At dumating na nga sa atin yung Ultra phone ng Oppo. Ito yung isa sa mga talagang masasabi ko na Ultra ngayong 2026. I mean, yung Samsung kasi medyo mabagal ng konti yung pag-angat pagdating sa specs. Pero ito, tsaka ito, ang lulupet. Actually, sinabi nga rin ni MKBHD sa video niya na itong Oppo Find X9 Ultra ay isa sa mga Pix Love phones so far. So, isi-share ko ulit sa inyo yung unang araw ng paggamit at pag-test ko sa phone na to. First day experience, unboxing, and first impressions. So, hindi pa to full review, pero syempre marami na rin tayong mapapakita at mapag-uusapan. Start tayo. Okay, so quick unboxing lang muna. By the way, nabili ko nga pala itong sa akin sa JB Gadgets. Diyan ko rin nabili itong X300 Ultra at Xiaomi 17 Ultra ko. PM nyo na lang sila. Standard package lang tayo dito sa X9 Ultra, pero iniisip ko ring bilhin yung photography kit. Babalitaan ko na lang kayo sa Facebook. Sa loob nito, meron pa rin tayong free case na honestly hindi ko masyadong trip yung itsura. Siguro dahil sa texture and sa kulay. Medyo iba yung datingan sa akin. Bukod dyan, meron pa rin naman tayong Type A to Type C cable, charger, and SIM ejector tool. At ito na nga yung mismong phone, the Oppo Find X9 Ultra in Tundra Umber. Meron ding kulay orange nito kung gusto mong agaw pansin ka, medyo bida-bida sa buhay. De, joke lang. May kulay orange ding i-offer dito sa Pilipinas, but for me, itong leather ang may mas malakas na dating. Bale, inspired yung design sa Hasselblad camera, Hasselblad X2D 100C Earth Explorer Edition, at gandang-ganda ako dito. Faux leather sa likod, metal frame na humahati na rin sa back panel. May mga orange accents, yung camera ring ang social ding tignan. Big plus din sa pagka-premium yung rounded na hexagonal shape nitong glass sa camera island. At syempre andyan din yung engraved na logos ng parehong Hasselblad at Oppo. Pogi talagang tignan to the point na manghihinayang kang lagyan ng case. So pag may tumatawag sa akin sa labas or nung daladala ko nga to sa mall, confident ako na good-looking phone talaga yung hawak ko. Now, alam ko naman na may kanya-kanya tayong taste pagdating sa looks at design. So, sa akin lang naman, ito yung pinaka-pogi and most premium-looking smartphone ng 2026 so far. Mas nagustuhan ko siya kumpara sa design ng ibang mga Ultra phones natin, though itong Leica edition ng Xiaomi 17 Ultra, ang ganda at ang lakas din ng dating. So, very close second to para sa akin. Itong X300 Ultra, very fresh looking design naman. May ibang kulay din pero sana nag-isip sila ng mas magandang camera style tulad dito sa Xiaomi and Oppo. Tapos itong Samsung S26 Ultra naman, maganda kasi simple pero medyo parang napag-iiwanan ng konti. IP66, IP68, and IP69 rated na rin to. Tapos pagdating sa comfort, malaking phone siya, tulad lang din sa ibang mga Ultra at mga Pro Max na smartphones natin. So, as usual, medyo mahirap mag-type ng isang kamay lang. Napansin ko rin na mas manipis yung camera island dito kumpara sa X300 Ultra. So, medyo alangan akong isabit sa index finger ko. Itong sa X300 Ultra kasi makapal talaga. So, talagang nakasabit siya pagka ganyan. So, best pa rin dito sa X9 Ultra pagka dalawang kamay yung gamit natin. Pero ang good news naman, hindi siya gaanong nagwawabol sa table. First day ng paggamit ko, hindi ako tumitigil gumamit. Around 7 to 8 a.m. noon. Pagising ko hanggang matulog ako. Lumabas kaming pamilya, pumunta kami ng playground, picture, take ng videos ako dyan, and mataas na rin yung sikat ng araw noon, pero hindi naman ako na problema sa display. Maliwanag na display siya, 1800 nits HBM, and yes, since ang naging paggamit ko nga nung oras na yon ay camera, naka max brightness, tapos mainit pa yung panahon, so napansin ko na automatic ding bumababa yung brightness ng phone, iwas overheating, but tolerable pa rin naman, and nangyayari din naman yon kahit sa ibang mga flagships, lalo na kapag camera at todo picture ako sa labas. Bale, 6.82 inches yung display, 144Hz refresh rate, 1440p LTPO AMOLED, and as expected, high-end phone naman tong pinag-uusapan natin, so goods na sa lahat. Smooth scrolling and browsing sa social media, syempre ang ganda rin ng kulay pag nanonood ako sa Netflix and YouTube, naka-ultrasonic fingerprint scanner na rin, slim side bezels, maliit lang din na punch hole, Corning Gorilla Glass Victus 2 protection para sa display. Also, yung haptic feedback, panalo din. Magandang vibration motor, ramdam talaga kapag typing ako ng long script or may ka-chat. So siguro ang hanap ko na lang din dito sa display ay anti-glare. Ay, hindi yan. Anti-glare yan eh.
Anti-glare. Anti-glare, anti-reflection feature tulad sa Gorilla Glass Armor 2 ng S26 Ultra and Ceramic Shield 2 ng iPhone 17 Pro Max para hindi masyadong sagabal sa display kapag may tumatamang sikat ng araw or may katapat na bumbilya. Hindi naman big deal pero still a nice feature to have sana, lalo na sa ganitong mga high-end flagship phones. Yung privacy display dito sa Samsung S26 Ultra, syempre mas okay din sana kung meron kesa wala. Pero sa ngayon, Samsung pa lang din naman ang meron, so hindi rin naman to issue para sa akin. Usapang performance naman, of course, latest flagship chipset din yung gamit. This one's from Qualcomm, Snapdragon 8 Elite Gen 5, LPDDR5X and UFS 4.1 combo. Yung local release dito sa atin, alam ko 12 gigs of RAM and half a terabyte yung storage. Yun lang yung configuration na i-offer ng Oppo Philippines dito sa atin. Pero itong gamit ko ngayon ay naka 16:512. Mostly mga light applications pa lang naman yung nagagamit ko dito since ilang araw pa lang din naman. And so far, wala akong na-experience na lags or stuttering issues. Very smooth and responsive, fluid experience. Nag-run na rin kami ng latest Antutu benchmark and bam! Hindi rin yung BAM na, bakit ba puro politics? BAM, lagpas 4 million points din yung nakuha naming score. So, dito pa lang may idea na rin kaagad tayo na pangmalakasang phone din talaga. Ang magiging concern na lang ay kung kaya niya bang isustain yung ganyang kalakas na performance for a long period of time. Like, for example, magdamag kang naglalaro ng mabigat na game dito, susubukan nating maglaro ng 10 games ulit para magkaalaman. Pero nagtry na rin kami ng Genshin Impact highest settings for 30 minutes straight and legit na maganda yung nakuha naming resulta. 60 FPS average, very smooth gameplay kahit sagad yung graphics and hindi rin umabot ng 45 degrees yung temperature natin sa harap at likod ng phone. So warm pero hindi uminit ng sobra. Yung signal nga pala, well, China ROM kasi tong gamit ko, so possible na hindi same yung experience sa local units, but so far, kahit na China ROM may 5G support dito sa talk and text na SIM card ko. Nung nag-mall kami kahapon sa Uniqlo SM Bacoor, nakita ko na nawalan siya ng signal at hindi ko matawagan yung misis ko. So, akala ko may problema sa China ROM. Pero nung binunot ko na itong iPhone 17 Pro Max ko na local release by the way, ganun din pala. Wala lang talagang signal sa Uniqlo SM Bacoor. So, sa mga nagagawi dyan, sa bandang cashier to fitting room area, let me know sa comments kung may nasasagap kayong signal. Nung lumabas na ako doon, wala nang naging problema, maayos na akong nakakatawag, on time din yung pagdating ng mga OTPs, at okay din sa mobile data nung nasa labas kami. Yung speakers nga pala, napansin ko rin nung nagpapatugtog ako ng mga lumang kanta. And now... Well, syempre hindi pa rin malaga nito yung tunog. Mas maganda pa rin yung sa flagship ng Apple. Pero palag-palag na rin talaga pang sound trip sa kwarto and for more immersive watching experience. Eto siya kumpara sa speakers ng iPhone 17 Pro Max. Battery life is also very impressive, at least sa unang araw ng paggamit ko. Ito rin kasi yung may pinakamalaking battery sa mga ultra phones natin dito ngayon na hindi gaming phone Kasi itong iQOO 15 Ultra, 7,400 mAh, Red Magic 11 Pro, 7,500. Pero dito sa mga ultrang to, Oppo yung panalo. Xiaomi 17 Ultra, 6,000 mAh, Vivo X300 Ultra, 6,600, S26 Ultra, napanguna sa 5,000 mAh. iPhone 17 Pro Max, 4,823. And itong Oppo Find X9 Ultra ay may 7,050 mAh battery. And nung first day of use ko nga, again, mga magagaan na applications lang din naman yung ginagamit ko. But since lumabas nga kami nun, may paggamit ng GPS, mobile data, and camera, hirap pa sa signal sa SM Bacoor. So matakaw-takaw din sa battery yung naging paggamit ko. Pero natapos yung araw ng may 50% battery remaining pa. Kaya masasabi ko na rin kaagad ngayon na sa mga normal na araw ko, malamang kaya ang 2 araw na gamitan sa isang charge lang. And sa mga mabigat na araw naman, like may gala kami, bakasyon, todo camera, todo picture,
most probably sasapat pa rin yung isang full charge lang. Pero imo-monitor ko na lang din yan sa full review para mas maipakita ko talaga sa inyo, mas sigurado at may pruweba tayo. Ang sigurado at may pruweba tayo ngayon ay yung charging time. 100 watts of wired charging yung supported. Again, may kasama na ring charger and cable sa box, hindi na kailangan bumili. So from 10% ulit yung testing natin, after 30 minutes, 65% na. At less than 1 hour lang din para mapuno to 100% na sobrang panalo na considering nga na malaki din yung battery. Definitely not bad since 7,050 mAh yung capacity. Hindi ko pa natetest yung wireless charging pero 50 watts na rin kasi yung supported. So definitely faster wireless charging din kumpara sa iPhone and Samsung. May bypass charging din by the way para sa mga gamers dyan. So let me know na lang din sa comments kung interesado kayo sa isang 10 game testing video sa phone na to. Okay, so last natin itong camera. Ito yung pinakarason kung bakit ka bibili ng ganitong kamahal na phone. Kasi yung magandang display, magandang performance, battery at iba pa, pwede naman nating makuha kahit sa mga less than 50k na smartphones. Actually, pag tinignan mo nga ang Poco, kahit mga 30k lang may pambakbakang phone ka na. So yung setup natin dito, apat. Bali, meron tayong dalawang 200 megapixels camera at andyan pa rin yung partnership nila with Hasselblad. 200 megapixel main camera, 200 megapixel 3x prism telephoto, 50 megapixel 10x telephoto, 50 megapixel ultra-wide, tapos 50 megapixels din yung selfie camera natin. Konti pa lang naman pero eto na rin yung mga shots na nakuha ko so far. Yun na lang muna para sa unang araw. First impressions natin dito sa Oppo Find X9 Ultra. So far, maganda yung experience ko sa halos lahat ng aspeto, which is expected na rin naman. So, ang pinakakailangan na lang nating malaman kung kamusta yung camera niya kumpara sa ibang mga ultra na smartphones. Kasi legit na magaganda talaga yung camera ng mga to. So, enjoyin ko muna. Long-term review na siguro yung next natin. Pagkukumparahin ko para magkaalaman kung anong phone ang gagamitin ko sa kanila. By the way, eto nga pala yung presyuhan sa JB Gadgets ng China ROM version. Tapos yung local release naman ay open na rin for pre-order. Sa May 15 ang launch, 100k yung presyo, tapos may mga freebies. So ililink ko na lang din yan sa may YouTube shopping tab para ma-check nyo. Like, subscribe, at let me know na rin sa comments kung anong tingin mo sa phone na to.